Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinapayagan na ng Korte Suprema ang electronic notarization ng mga dokumento. Ibig sabihin, maaari na pong magpanotaryo nang hindi kailangang bumisita sa notary office. Magagawa ng pagnonotaryo saan ka man sa bansa o nasa abroad. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, ang mga accredited electronic notaries public ang mga maaaring magsagawa nito. Kumpiyansa rin ng pamahalaan na mapapalawak nito ang access ng serbisyo ng mga nasa remote at underserved areas ng bansa. Samantala, posibleng magkaroon ng isang makabuluhang kasaysayan ang Pilipinas. Ito ay dahil maaari ng umanong asahan ang kauna-unahang pagpapadala ng Pinoy sa space. Ang iba't detalye sa ulat ni Francis Riudique. Ayon sa pamahalaan, posibleng asahan ang makasaysayang pagpapadala ng isang Pinoy sa unang pagkakataon sa space. Kinumpirma ito ng Department of Trade and Industry o DTI. Aniya, naging parte ito ng pagpupulong ng ahensya kasama ang matataas na opisyal ng Starlink at SpaceX sa California. Ang naturang mga kumpanya ay pagmamay-ari ni Elon Musk. Maaari umanong maging parte ng kanilang human space flight program ang mapipiling Pilipino. Kasama sa naging pagpupulong si DTI Secretary Cristina Roque na aniya, ang pagsasakatuparan ng planong ito ay malaking bagay para sa Pilipinas. Implikasyon umano ito ng pagpapalakas ng potensyal ng Pilipinas pagdating sa global space arena. Bukod dito, napag-usapan din ang pagpapalawak ng satellite broadband connectivity sa bansa. Pagtitiyak ni Roque, sa tulong ng nabanggit ng mga kumpanya, mas magiging malakas ang internet connectivity ng bansa kahit na sa mga isolated communities. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muling susuriin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang free Wi-Fi program. Kasunod ng mataas na gastos at kakulangan sa kasalukuyang setup. Kinakailangan umano itong isaayos para sa mas cost-effective na diskarte. Kasalukuyan may taunang budget ang pamahalaan na 6.5 billion pesos upang mabigyan ng internet access ang mahigit 7,000 lokasyon sa bansa. Dagdag pa rito ay ang plano ng DICT na gumamit ng 40,000 lokasyon para sa pagbo-broadcast ng educational content upang mapahusay ang digital na pag-aaral sa buong bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, former President Duterte kinaharap ang arrest warrant mula ICC. Makaraang makabalik ng bansa. Rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong Martes. Electronic notarization ng mga dokumento, pinayagan na ng Korte Suprema. Kauna-unahang pagpapadala ng Pinoy sa space, posible ayon sa DTI. Free Wi-Fi program muling susuriin at isasaayos ng DICT. Ilang OFWs biktima ng illegal recruitment na Malapogo Hub sa Myanmar, Laos at Cambodia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ang 10 bilyong pisong modernisasyon upang mapabuti ang imbakan, gilingan at pagpapatuyo ng bigas na layong pataasin ang ani at kita ng mga magsasaka. Bahagi ng pondo, ang 1.2 bilyong piso ang inilaan para sa pagsasaayos ng mga lumang bodega, habang 3.2 bilyong piso naman ang gagamitin upang madagdagan ang 800,000 metric tons ang kasalukuyang storage capacity ng NFA. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson, ang mas malawak at mas epektibong pasilidad ay magpapalakas ng kakayahan ng NFA na pangasiwaan ang supply ng bigas sa bansa.
Sa ibang balita, umalma ang Department of Foreign Affairs o DFA sa naging pahayag ng China na scripted umano ang mga naging ganap sa South China Sea. Panawagan pa ng DFA, tigil ang mga aksyon na lalo pang magpapataas ng tensyon sa naturang issue. Para sa detalye, narito ang ulat ni Francis Riudique. Hindi sinang-ayunan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kamakailang alegasyon ng isang mataas na opisyal ng China na scripted umano ang mga nangyayari sa South China Sea. Ayon sa inalabas na pahayag ng DFA, iginiit nito ang pagiging independent at pagkakaroon ng soberanya ng bansa. Inilarawan dito na ang desisyon at aksyon ng Pilipinas ay base lamang sa national interest at kapakanan ng mga Pilipino. Pagsalungat ito sa sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na staged o isang palabas umano ang mga insidente sa South China Sea. Aniya ang ibang mga bansa ang nagtakda o nagsulat ng mga naging ganap sa naturang karagatan. Sa kabila nito, binigyang diin ng DFA na walang creative analogy o play of words ang mapagtatakpan ang totoong issue. Ito umano ay ang hindi pagsunod ng China sa isinasaad sa 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Award ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Panawagan naman ng DFA sa ibang mga bansa maging maingat at iwasan ang mga aksyon at pananalita na mas makakapagpalala ng tensyon sa naturang issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Aabot sa 12 mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs ang nabiktima ng human trafficking matapos ang iligal na ma-recruit sa sindikato ng online gaming hub sa Myanmar. Isa pa lamang sa 12 biktimang Pinoy ang ligtas nang nakauwi ng bansa, kung saan naaresto na ang illegal recruiter nito at sumasailalim sa investigasyon upang matukoy ang salarin sa likod ng illegal na pagre-recruit ng mga Pilipino sa Myanmar, Laos at Cambodia. Sa ilalim ng modus, papangakuan ang mga Pilipino ng disenteng trabaho, kung saan mataas magpasahod. Ngunit mauuwi lamang ang mga ito sa pangmamaltrato sa Malapogo Hub na trabaho. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, former President Duterte kinaharap ang arrest warrant mula ICC, makaraang makabalik ng bansa. Rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong Martes. Electronic notarization ng mga dokumento, pinayagan na ng Korte Suprema. Kauna-unahang pagpapadala ng Pinoy sa space, posible ayon sa DTI. Free Wi-Fi program muling susuriin at isasaayos ng DICT. Ilang OFWs biktima ng illegal recruitment na Malapogo Hub sa Myanmar, Laos at Cambodia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulson ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagtaas o pag-init ng temperatura, dumaraing sa malaking hamon ang mga mangingisda ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa masamang epekto ng pabago-bagong panahon sa kanilang mga alagang isda. Tinatawag itong gataw, isang phenomenon kung saan napapadpad ang maraming isda sa mas mababaw na bahagi ng dagat o baybayin upang huminga dahil bumababa ang oxygen ng mga ito sa tubig ngayong tag-init. Napapalitan kasi ito ng ammonia sa halip na oxygen na kinakailangan ng mga isda. Sakaling magpatuloy ang matinding init, pinangangambahan ng mga mangingisda ang fish kills sa kanilang palaisdaan. Ipinagdiriwang ang lakas at tagumpay ng kababaihan sa bawat sektor ng seguridad sa lipunan. Ang balita tunghayan rito.
Aktibong lumahok ang mga babaeng kawani ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa pagdiriwang ng pagdaigdigang araw ng kababaihan noong 8 ng Marso ngayong taon. Pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa ang selebrasyon na sinimulan sa isang banal na misa at sinundan sa isang parada at nagtapos sa isang programa. Sa naturang programa, ibinahagi ang iba't ibang libreng serbisyong medikal at pampaginhawa para sa mga kababaihan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang nasabing programa ng pagkilala ay may temang For All Women and Girls, Rights, Equality, and Empowerment. Ngayong taon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at pagsuporta sa kapangyarihan ng kababaihan, lalo na sa mga kabataang babae na itinuturing na tagapagtaguyod ng pangmatagalang pagbabago. Dito nagpahayag ng suporta ang Bureau of Corrections o Bucor sa mga inisyatibang naglalayong bigyan lakas ang kababaihan, partikular na ang mga nasa serbisyo ng seguridad. Samantala, ang aktibong partisipasyon ng mga babaeng kawani ng Bucor sa ganitong mga okasyon ay nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa sektor ng hustisya at seguridad. Anila, patuloy na magsusulong ang IPPF ng mga programa at adhikain na nagpapalakas sa karapatan at kakayahan ng kababaihan sa loob at labas ng institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Attorney Romando Don Artes na buo ang suporta ng ahensya hinggil sa paghahanda ng pamahalaan para sa hosting ng Pilipinas para sa 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Binanggit ni Artes na isa sa mga tututukan ng ahensya sa kaganapan ay ang pamamahala sa daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Bunso nito ay nagpaabot ng pasasalamat ang Director General for Operations ng National Organizing Council for ASEAN 2026 na si Celia Ana Feria, alinsunod sa positibong pagtugon ni Artes sa pagpaplano ng mga kaganapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, former President Duterte, kinaharap ang arrest warrant mula ICC, makaraang makabalik ng bansa. Rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong Martes. Electronic notarization ng mga dokumento, pinayagan na ng Korte Suprema. Kauna-unahang pagpapadala ng Pinoy sa space, posible ayon sa DTI. Free Wi-Fi program muling susuriin at isasaayos ng DICT. Ilang OFWs biktima ng illegal recruitment na Malapogo Hub sa Myanmar, Laos at Cambodia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa person ng masa. Ito ang News Force.